Reunion sa Dark Continent ng Big Four o ng apat nating mga bida. Yan mga idol ang pinakadapat nyong abangan sa Hunter x Hunter. Huli nating nakitang magkakasama sila Gon, Killua, Kurapika at Leorio sa York New City Arc. Pagkatapos nito ay naghiwa-hiwalay na sila ng landas. O kung nagkikita-kita man sila, merong nakahiwalay na dalawa o kulang na isa sa grupo. Huwag kayong mag-alala mga idol dahil sigurado akong pinaplano na ng may akda na si Yoshihiro Togashi ang pagkasama-sama muli ng Big Four. Yan ang ipapaliwanag ko sa video na ito sa pamamagitan ng mga detalye o ebidensyang inilagay ng may akda sa kwento, mga pruwebang nagpapatunay sa reunion ng ating mga bida sa Dark Continent. Ang unang kong ipapaliwanag sa inyo mga idol ay si Gon Freaks. Sigurado ako na susunod si Gon sa Dark Continent dahil sa napakaraming detalyeng iniwan ni Togashi na nagkokonekta kay Gon at sa Dark Continent. Ang unang detalye ay makikita sa chapter 345 kung saan sinabi ni Gon na kung nakakagamit lamang siguro siya ng Nen at naramdaman niya kung gaano kalakas ang kanyang ama na si Jing, baka sumama siya sa paglalakbay nito sa Dark Continent. Nangangahulugan nito mga idol na interesado din talaga si Gon sa Dark Continent. Yun nga lamang ay nalimitahan niya ang kanyang sarili dahil sa biglang pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Kung maibabalik lamang siguro ang Nen ni Gon at magkakaroon siya ng tsansang makasunod sa Dark Continent, maaaring hindi sayangin ng bata ang pagkakataon. Maliban dito, ang isa pang detalye na nagpapakita ng posibleng pagsunod ni Gon sa Dark Continent ay si Kite at ang mga Chimera Ants. Kung inyong maaalala, noong huling beses na nagkita si Gon at si Kite na nabuhay muli bilang isa ng Chimera Ant, pinangako ni Kite kay Gon na tatawagan niya muli ang bata kung nangangailangan sila ng tulong. Ang pangakong ito ay siguradong may malaking kahulugan mga idol at tiyak kong magiging dahilan para sumunod sila Kite at Gon sa Dark Continent. Sinabi ko sa inyo sa isa kong teorya mga idol na si Kite ay ang kakambal ng hari ng mga Chimera Ants sa si Meruem. Pero dahil sa pagkamatay ni Meruem, posibleng na ipasa ang kanyang pamumuno kay Kite. Ang pagiging hari ng mga Chimera Ants idol ang sa tingin kong magiging rason kung bakit susunod sila Kite at Gon sa Dark Continent. Naniniwala ako mga idol na may pangyayaring magaganap para mapuwersa sila Kite at Gon na magtungo sa Dark Continent. Ang pangyayaring ito ay maaaring konektado sa tatlong grupo ng Chimera Ants na alam nating nabubuhay pa rin sa ligtas na mundo. Una dito ang mga Chimera Ants na humiwalay agad kay Meruem matapos isilang ang hari. Sinabi ng kwento na naglalayo ng mga Chimera Ants na ito na bumuo ng sarili nilang colony. Pero ang aksyong ito mga idol ay nakita nating labis na nakakaapekto sa mga tao, katulad ng ginawa ni Zaza noon. Kaya posible na pigilan ni Kite ang mga kapwa niya Chimera Ants at pupwersahin silang dalhin kung saan nararapat ang mga Chimera Ants. Ito ang lugar kung saan sila nagmula, ang Dark Continent. Bukod sa kanila, ang pangalawang grupo ng mga Chimera Ants na maaaring maging dahilan sa pagpunta nila Gon at Kite sa Dark Continent ay yung hukbong pinamumunuan ni Gyro. Matatandaan mga idol na sinabi ni Welfin sa pagkatapos ng Chimera Ant Arc na ang kanyang dating pinuno na si Gyro ay posibleng nasa Meteor City upang bumuo muli ng panibagong nasyon. Dahil isa ng Chimera Ant, siguradong mga Chimera Ants na din ang tauhan ni Gyro at nagtutulungan silang maisakatuparan ng dati pang pangarap ni Gyro. Ito ang magpalaganap ng kasamaan sa buong mundo. Ang pangyayaring ito mga idol ay siguradong lilikha ng maraming problema sa mga tao. Maaaring maging mitya para palayasin ng gobyerno ang mga Chimera Ants sa ligtas na mundo at magpuwersa kanila kahit na maglakbay patungo sa Dark Continent. Isang paglalakbay na sasabayan ni Gon para masamahan sila Kite at makasunod sa Dark Continent. Higit sa hukbo nila Gyro mga idol, ang panghuling grupo ng mga Chimera Ants na magiging dahilan para sumunod sila Gon at Kite sa Dark Continent ay ang 5,000 Chimera Ant hybrids na ninakaw ni Pareston sa NGL. Sinabi ni Jing noon kay Pareston ng kanyang kaalaman na gagamitin ni Pareston ang mga Chimera Ant hybrids para lumikha ng kaguluhan sa pamumuhay ng mga tao sa ligtas na mundo. Hindi itinanggi ni Pareston ng paratang, kaya sa tingin ko, totoo ang sinasabi ni Jing. Yun nga lamang ay babaguhin ni Pareston ng bahagya ang kanyang mga plano. Imbes na sa ligtas na mundo niya pakakawalan ng mga Chimera Ant hybrids, gagawin niya ito sa loob ng Black Whale o sa New Continent kung saan hihinto ang barko. Maaaring gagawin niya ito para mabigyan ng pagkakataon si Beyond Netero na matakasan ng mga Zodiacs at maagaw ang pamumuno sa ekspedisyon. Hindi pa natin alam yan mga idol. Pero nakakatiyak ako na malalaman ni Kite na ang mga Chimera Ant hybrids o ang mga kalahi niya ay hawak ni Pareston. At bilang si Kite nga ang hari ng mga Chimera Ants, susunod siya kasama si Gon sa Black Whale upang ipakilala ang kanyang paghahari sa kanilang lahi. Ang pangyayaring ito ang magiging dahilan para mapasama si Gon sa Dark Continent.
Maaaring natanong nyo mga idol kung paano makakahabol sila Gon sa barko. Gayong 2 linggo nang naglalayag ang Black Whale patungo sa Dark Continent. Ang mga taong sa tingin ko makakatulong kanila Gon para makasunod agad sa Black Whale ay ang mga hunters na sila Nov at Morel. Sinabi sa chapter 359 mga idol na gagamitin ng Hunter Association ng ability ni Nov na lumikha ng mga portal para magkaroon sila ng lagusan pabalik sa ligtas na mundo mula sa Black Whale. Andito din ang detalyeng nagsasabi na si Morel ang tatayong kapitan ng barkong sasakyan ng mga hunters patungo sa gate ng Dark Continent. Kung inyong maaalala mga idol, noong isinilang si Kite, nangako si Morel kasama sila Nov at ang iba pang hunters na kung hindi magiging halimo na kumakain ng tao sila Kite at Colt, gagawin nila ang lahat mailayo lamang ang mga ito mula sa kahit na anong kapahamakan. Ang pangakong ito ay tiyak kung babalikan din ang kwento. Makikipagtulungan sila Kite at Gon sa mga kapwa hunters upang makadaan sa portal na nilikha ni Nov at makapasok sa barkong minamaniobra ni Morel upang makahabol sa paglalayag at mapigilan si Pareston, ang taong kinamumuhian din nila Nov at Morel. Ang pagtutulungan ito ng mga hunters ang sa tingin kong magiging dahilan para makarating si Gon sa Dark Continent. Ang isa pang karakter mga idol na syempre hindi mawawala sa reunion ng ating mga bida sa Dark Continent ay walang iba kundi si Leorio Paradinite. Sigurado ako mga idol na kahit hindi si Leorio ang pinakamalakas sa 4 nating bida, siya naman ang may pinakamalaking posibilidad na makatungtong talaga sa Dark Continent. Nasabi ko ito mga idol dahil sa madaming ebidensya na ipinakita ni Togashi, mga ebidensyang sumusuporta sa malaking role ni Leorio sa Dark Continent. Una sa mga ito ay ang pagkuha ng 12 Zodiacs kay Leorio para maging parte ng grupo. Matatandaan mga idol na nagbitiw si Jing Freak sa kanyang pwesto bilang board ng Zodiacs, kaya bilang kanyang kapalit, napili ng grupo ang hunter na may malaking popularidad sa Hunter Association at sa mga hunter. Ito ay si Leorio. Ang 12 Zodiacs mga idol ay may malawak na impluwensya sa Hunter Association. Sa katunayan, sila ang isa sa mga namamahala ng bagong ekspedisyon ng mga tao patungo sa Dark Continent. Nagpapahiwatig sa atin na si Leorio ay magkakaroon ng malaking kontribusyon sa Dark Continent bilang board ng Zodiacs. Maliban dito mga idol, noong nag-umpisa na ang paglalakbay ng Black Whale, naitalaga si Leorio bilang isa sa mga apprentice ng kasulukuyang chairman ng Hunter Association na si Cheadle Yorkshire. Matatandaan mga idol na si Cheadle ay isang doktor at triple star disease hunter, kaya pwede nating paniwalaan na ang kanyang talino at kakayahan sa larangan ng medisina ay mahirap pantayan. Mga katangiang perpekto para sa isang master o guro na magtuturo kay Leorio para maging isang magaling na doktor. Higit sa mga ito idol, ang isa pang patunay na si Leorio ang magiging pinakabida sa Dark Continent arc ay ang mga kayamanang target kuhain ng ekspedisyon. Ito ang herb for all illnesses na matatagpuan sa timog na parte ng Lake Mobius. Tumutubo ito sa loob ng sinaunang syudad na mayroong misteryosong labyrinth. Ang herb for all illnesses mga idol ay isang klase ng halamang kayang magbigay ng lunas sa halos lahat ng klase ng sakit sa mundo. Kaya malaki ang may tutulong nito kung makukuha ng mga tao. Matatandaan mga idol na ang pinakalayunin ni Leorio kaya gusto niyang maging hunter at doktor ay para malunasan ng iba't ibang klase ng sakit at makatulong sa mga pasyenteng walang perang pampagamot. Hindi nagkataon mga idol na ito ang benepisyong kayang maibigay ng herb for all illnesses. Kaya malaki ang posibilidad na si Leorio ang makakakuha nito sa oras na makarating na siya sa Dark Continent. Ang pagkakaroon ni Leorio ng malaking responsibilidad bilang board ng Zodiacs, ang pagkasanay niya para maging magaling na doktor sa paggabay ng chairman ng Hunter Association, at ang pagiging magkatulad ng pangarap ni Leorio at ng layunin ng mga tao sa pagpunta sa Dark Continent ay mga ebidensya idol na siguradong makakarating siya sa kontinente. At maaaring dito sila magkikita-kita ng kanyang mga kaibigan o ng iba pang bida ng istorya. Si Killua Zoldyck ngayon mga idol ay nililibot ang mundo kasama ang kanyang kapatid na si Aloka. Siya ang may pinakamaliit na exposure ngayon sa kasulukuyang arc. Ganun pa man, naniniwala ako mga idol na si Killua ang nilagyan ni Togashi ng maraming dahilan para magtungo sa Dark Continent at makakasama muli ng iba pa nating bida. May 3 ako nakikitang dahilan mga idol kung bakit sa tingin ko magtutungo si Killua sa Dark Continent. Ang una dito ay dahil sa kanyang mga kapatid na sila Kaloto at Illumi. Ang dalawang Zoldyck ay sakay na ngayon ng Black Whale kasama ang mga member ng Phantom Troop. Ginagawa ito ni Kaloto dahil gusto niyang mas lumakas pa kasama ang grupo. Samantalang si Illumi naman ay inupahan ni Hisoka para ipapaslang ang kanyang sarili dahil gusto nilang subukan ang lakas ng isa't isa. Ang mga misyong ito ng dalawang assassins ay siguradong alam ng iba pang Zoldyck,
Kaya kung sakaling mapaslang ni Hisoka sa Illumi o Kaloto, malalaman agad ito ng kanilang pamilya at maaaring rumesbak o gumanti ang iba pang mga Zoldycks. Kabilang dito si Killua na mas nakakakilala kay Hisoka. Susunod ang mga Zoldycks kasama si Killua sa Black Whale. Maaaring gagawin nila ito sa pamamagitan ng malaking dragon na sinakyan nila Silva noon. Pwede din namang may mabilis na sasakyan si Miloki mula sa kanyang imbensyon. At posible na makahabol sila Killua sa barko kung nasaan ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Naneka na mag-teleport sa isang iglap ng kahit na sino patungo sa ibang kontinente. Maliban sa pagtulong sa kanyang mga kapatid, maaari din nating paniwalaan na hahabol si Killua sa Dark Continent dahil ito ang gagamiting dahilan ng kwento para mas makilala natin si Zeke Zoldyck. Naniniwala ako mga idol na merong rason kung bakit nilagay ni Togashi ang isang Zoldyck bilang isa sa mga nakarating sa Dark Continent. At maaaring ang rason na ito ay dahil isa siyang mahalagang miyembro ng pamilya na ipapakilala pa lamang kasabay ng pagbabalik ni Killua sa kwento. Higit sa lahat mga idol, ang isa pa sa mga rason kung bakit hahabol sa Dark Continent si Killua ay dahil kay Naneka. Ang nilalang na ito na nakikihati ng katawan sa kapatid ng Killua ay tinatawag na Ai at matatagpuan sila sa Dark Continent. Kaya nakakapagtaka kung paano nakapunta si Naneka sa pamilya ng mga Zoldyck. Isa itong katanungang hindi pa nasasagot ng kwento at maaaring maipaliwanag kung babalik muli si Killua sa istorya. Sa tingin ko mga idol, hahabol ang batang assassin sa Dark Continent dahil kay Naneka. Posible na gagawin niya ito dahil gusto niyang alamin kung paano napunta ang nilalang sa kanilang pamilya. O di kaya naman ay magtungo siya sa Dark Continent para ibalik si Naneka sa lugar kung saan siya nababagay at nakatira. At posible din na maglalakbay si Killua sa Dark Continent para masolusyonan ng limitasyon ng kapangyarihan ni Naneka. Sigurado ako mga idol na sa Nen din umiikot ang kapangyarihan ni Naneka at dahil Nen ang nagpapagana dito, hindi malabong sumusunod din ito sa mga kondisyon at limitasyong meron ng iba pang mga Nen abilities ng istorya. Sa madaling salita, ang mga utos o command na ibinibigay ni Killua kay Naneka ay tiyak na meron pa ding malaking kapalit at pwedeng malaman natin kung ano ito sa oras na siningil na sila Killua. Pwede mga idol na ang mga utos ng batang assassin kay Naneka noong bata pa sila ay may kaakibat na malaking kabayaran ngayong malalaki na sila. Posible din na ang mga komplikadong utos ni Killua kamakailan kay Naneka, kagaya ng pagpapagaling kay Gon, ay may matinding kondisyon na kailangan pa nilang tapusin. At pwede din na ang mga kagustuhang posibleng iutos pa lamang ni Killua kay Naneka sa hinaharap, katulad ng pagbuhay kay Goto, ay maglilikha ng malaking problema na maglalagay ng panganib sa buhay ni Aloka, ni Killua at ng mga Zoldycks. Ang pangyayaring ito ang magtutulak kay Killua na magtungo sa Dark Continent upang humanap ng solusyon. Dito niya matatagpuan at makakasama ang kanyang mga kaibigan. Si Kurapika ang kasulukuyang rat ng Zodiacs. Pinalitan niya ang isa sa mga kontrabida sa nakaraang arc ng kwento at maaaring ang maging isa sa bigating kalaban sa serye na si Pareston Hill. Ang posisyong ito ni Kurapika sa Hunter Association ang nagbibigay din sa atin ng ideya na magiging malaki ang ambag niya sa Dark Continent arc. Ito ang problema mga idol. Dahil sa palagay ko, kahit makakaabot si Kurapika sa Dark Continent, posibleng dadating siya sa lugar ng nag-aagaw buhay o nasa bingat ng kamatayan. Ang paniniwalang ito ay sinusuportahan ng mga nangyayari ngayon sa kasalukuyang arc, lalong-lalo na ng matinding pagkaubos ng buhay ni Kurapika dahil sa paggamit niya ng kanyang Nen ability. Ang Emperor Time ni Kurapika mga idol ay kumukonsumo o bumabawas ng 1 oras sa kanyang total lifespan sa bawat segundong gamit niya ang kakayahan. Noong inasahan niya ito ng ilang oras para alamin ang ginagawa ng bawat prinsipe, nawala ng malay si Kurapika dahil sa labis na paggamit ng Emperor Time. Kung dati ay nagkakasakit lamang siya o nangihina, ngayon ay hindi na niya nakontrol ang kanyang pagbagsak. Naging dahilan ito para hindi niya mapahinto ang paggamit ng Emperor Time at magamit niya ito dire-diretso sa loob ng 12 oras. Pangyayaring umubos ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang mabilis na pagkaubos ng buhay ni Kurapika sa unang parte ng Succession Contest mga idol ay siguradong isang senyales sa paparating na panganib sa kanyang buhay o di kaya ay ng kanyang napipintong kamatayan. Tingnan nyo ito mga idol. Nilagay ni Togashi si Kurapika sa isang arc na mayroong madugong patayan o ang Succession Contest. Nagpapahiwatig ito ng paglapit ng kapahamakan sa ating bida. Nilagay din ng may akda ang lahat ng member ng Phantom Troop sa isang lugar kasama si Kurapika. Nagpapahiwatig ito sa atin na kasabay ng pagkaubos ng Spider ay ang nalalapit na pagtatapos din ng buhay ni Kurapika.
At isinama din ng may akda sa arc na ito ang ikaapat na prinsipe na si Chirnich, ang taong may hawak ng mga natitirang pulang mata. Nagpaparating ito sa atin mga idol na magwawakas na ang pinakalayunin ni Kurapika. Sa tingin ko mga idol, dadating si Kurapika sa sitwasyon kung saan manganganib ang kanyang buhay. Dulot nito, tatawagan ni Leorio si Gon katulad ng pagtawag ng binata kay Kurapika noong nasa bingit ng kamatayan ng batang hunter. At pwede ding humingi si Leorio ng tulong kay Killua dahil maiisip niya na may magagawang paraan ng kaibigan sa pag-alis ng Nenvau na meron ng katawan ni Kurapika, katulad ng ginawa ni Killua noong pinagaling nila si Gon. Ang pagpapaalam ni Leorio ng sitwasyon ni Kurapika sa kanilang mga kaibigan habang bumabiyahe ang barko patungo sa Dark Continent ay ang maaaring dahilan kaya mabubuo muli ang apat nating mga bida. Ang pagkikita-kita muli nila Gon, Killua, Kurapika at Leorio at ang pagkasama-sama nila sa iisang arc ay labis na inaabangan ng maraming mga idol. Siguradong alam ito ni Togashi kaya inihanda niya talaga ang kwento ng bawat bida para pagsamasamahin sila sa dulo ng istorya. Kaya pala mga idol naglagay si Togashi ng mga kayamanan sa Dark Continent na pwedeng magpaunlad sa kakayahan ng ating mga bida. Halimbawa dyan ang herb for all illnesses na bagay kay Leorio, ang Unmanned Rock na magpapatindi sa kuryenteng meron sa Killua, at ang Nitro Rice na magpapahaba sa buhay ni Kurapika. Ginawa ito ni Togashi dahil plano niyang dalhin ang ating mga bida sa Dark Continent. Kaya pala tinapos na ni Togashi ang bawat layunin ng mga pangunahing karakter. Si Killua ay nagkaroon ng kalayaan mula sa kanyang pamilya, si Leorio ay nag-aaral na para maging doktor, at si Gon ay nakita na ang kanyang ama. Ginawa ito ni Togashi dahil ang mga bagong layunin nila ay matatagpuan na sa Dark Continent. At kaya pala sa hinaba-haba ng kwento, hindi pa muling nagkakasama o nakokompleto ang ating apat na bida. Ginawa pala ito ni Togashi dahil gusto niya na ang reunion nila Gon, Killua, Kurapika at Leorio ay magaganap sa Dark Continent. Ito po ang aking paliwanag sa reunion ng apat nating bida sa Dark Continent. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto niyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!